Pasado alas 7 ng umaga, inaapula pa rin ang sunog sa dalawang warehouse sa May Kawayan, Bulacan. Live mula sa Bulacan, may unang balita si James Agustin. James? Susan, halos 10 oras na nga nasusunog ang dalawang magkatabing warehouse. Dito po yan sa City of May Kawayan sa Bulacan. Pahirapan yung operasyon ng mga bumbero dahil dun sa mga laman nitong school supplies maging ibang produkto. Pasado alauna ng madaling araw, ganito kalaki ang apoy na tumutupok sa magkatabing warehouse sa City of May Kawayan, Bulacan. Ang mga bumbero pumesto na sa bubong ng katabing establishmento para malapitang makapagbuga ng tubig. Kita ang laki ng pinsala sa dalawang warehouse. Bumagsak na nga ang bubong ng mga ito. Nagsimula ang sunog pasado alas 9 kagabi. Agad itong itinaas ng BFP sa ika-4 na alarma. Nasa 15 fire truck ang kailangang rumisponde sa lugar, bukod pa sa mga fire volunteer. Mabuting hindi nadamay ang katabing resort na firewall lang ang pagitan sa mga nasusunog na warehouse. May sumiklap po dyan sa kabilang pader, tapos po bigla na lang yung kumalat na yung apoy. Tapos takbuhan na po kami. Yun lang po, tapos bigla na nagtawag ng bombero. Kwento ng katiwala ng isa sa mga nasusunog na warehouse alas 6 pa lang kagabi ay wala na raw empleyado sa loob. Yung breaker namin, patay na yan. As in, madilim na. Pagdating po namin, na siya, sunog na yung dun sa may loob. Pero hindi pa bumabagsak yung may kisame. Ayon sa BFP, mabilis na lumaki ang apoy dahil sa mga naka-imbak na mga produkto sa mga warehouse. Ang laman nito ay puros mga school supplies, tapos may mga general merchandise din na pangbahay, pangkusina, tapos may nakita din kami parang stocks din ng mga online na mga products na dinideliver din. Kaya medyo lahat yon madaling masunog. Naubusan din daw ng tubig ang ilang fire truck at malayo ang fire hydrant. Dagdag pa dyan na makitid ng kalsada papasok sa lugar, kaya pahirapan ang pag-apula sa apoy. Inaalam pa ng BFP kung saang warehouse nagsimula ang apoy, maging sanhi nito. Nakipag-ugnayan na rin sila sa pamunuan ng dalawang warehouse para malaman ang halaga ng pinsala na naidulot ng sunog. Samantala, Susan, isa lamang ito nakikita nyo doon sa dalawang warehouse na naapektuhan ng sunog. Talagang yung struktura niya ay bumagsak na at wala ka namang papakinabangan sa loob. Doon sa katabi nitong warehouse ay patuloy pa rin yung operasyon ngayon ng BFP dahil malaki pa rin yung apoy at malaki yung usok na nanggagaling doon, makapal na usok, na itim na usok nakikita natin. At ayon sa Bureau of Fire Protection, nakataas pa rin sa ika-4 na alarma, may bahagi nitong warehouse, parehas na warehouse na bumigay na rin yung kanilang mga pader. At ayon sa Bureau of Fire Protection na sinisiguro lamang nila ngayong umaga ay hindi nakakalat pa yung apoy doon sa mga katabing establishmento nito, tulad na lamang nung ilang pang mga warehouse na nandito sa katabi nitong dalawang warehouse ngayon na naapektuhan ng sunog. Yan muna yung latest mula rito sa Bulacan. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.